Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi makapagsalita si Daryl. Sa isip niya, buwisit. Sumali kami ni Isabela sa Elixir competition sa sarili lang namin. At wala kayong kinalaman dun, kaya saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para sabihin niyang mga walang kwentang bagay na yan. Tumayo si Daisy at lumapit kay Daryl. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at nanginsultong sinabi, "Daryl, hindi ako makapaniwala na may lakas ka pa ng loob na pumunta dito. Kung ako ang estudyante ni Miss Monte na naging dahilan ng pagkatalo niya, mahihiya na siguro akong pumasok sa klase niya." Noong oras na yon, hindi na kinaya ni Dax na manahimik, kaya bigla niyang hinampas ang lamesa at galit na sinabi, "Ang dami niyong alam, no? Kung sumali man sina Daryl at Isabela sa kompetisyon, labas na kayo dun." Kaya biglang nanahimik ang buong klase. Pero walang balak na magpatalo si Declan, kaya galit na galit din itong tumayo. "Dax, sinasabi lang namin ang totoo." Si Daryl nga hindi nagsasalita kasi tanggap niya, "Tapos ikaw galit na galit. Ano naman kung makapangyarihan ka sa Donghai City? Alam mo naman siguro na pinagbabawal dito sa Hexad ang pakikipag-away, di ba? Jigo ka." Wala nang pakialam si Dax sa kung ano ang pwede at sa kung ano ang bawal. At kinuha niya ang baseball bat niya, at galit na sinugod si Declan. "Hayaan mo na, Dax. Wala namang pupuntahan kung makikipag-away ka sa kanila." Pagpigil ni Daryl. Napaaway na sina Daryl at Dax noong unang araw ng class nila, at pinatakbo sila sa sports field ng 100 beses bilang parusa. Siyempre, ayaw na ni Daryl na tumago ulit. "Hay, nakakainis." Galit na galit si Dax pero pinilit niyang kumalma at umupo. "Daryl, hindi ako makapaniwala na kaya mong tiisin ang mga kaguhan nila." Pero si Declan ay lalong nagkaroon ng lakas ng loob nang makita niyang umupo ulit si Dax. Dinuro nito si Daryl at pang-asar na sinabi, "Daryl, alam kong wala ka naman talagang masasabi kasi alam mo sa sarili mo na mali ka." At dahil doon, nagtawanan ang halos lahat ng mga kaklase nila. Nang makita ni Isabela ang komosyon, dali-dali niyang pinigilan ang mga ito. "Tama na. Huwag niyo nang ungkatin ang tapos na. Mag-uumpisa na tayo." Naawa si Isabela kay Daryl. Natalo siya kahapon dahil sa pagkakamali niya, at kahit kailan, hindi niya ipapasa kay Daryl ang sisi. Agad namang tumahimik ang classroom nang marinig nila ang pagalit ni Miss Monte, pero may iba pa rin sa mga kaklase ni Daryl ang hindi maawat na pabulong siyang pag-usapan. Noong sandaling yon, may yabag ng mga paa silang narinig na sinundan pa ng pagkatok sa pintuan. "Mawalang galang na po, kayo po ba si Miss Monte?" Biglang natahimik ang buong klase at napatingin sa lalaki na nakatayo sa may pintuan. Kung titignan ito, mukhang hindi ito basta-bastang bisita dahil nakasuot pa ito ng magandang suit. Mag-umpisa na sana si Isabela sa pagtuturo noong dumating ang lalaki, kaya nilapag niya muna ang librong hawak niya. "Ako ngayon, ano pong kailangan nila?" Gustong-gusto malaman ng mga estudyante kung sino ang lalaki. Mukhang okay ang lalaki, manliligaw ba yan ni Miss Monte? Pumasok ang lalaki na may dalang isang antike na kahon at nakangiting inabot kay Isabela. "Magandang araw po sa inyo, Miss Monte. Isa po ako sa mga Elixir Master ng Jiangnan Elixir Association, at ang pangalan ko po ay Joel Seaworth. Narito po ako para ibigay ang inyong reward." "Reward?" Napakunot ang noo ni Isabela, dahil hindi nga sila nakaabot sa top 1-0, kaya bakit mayroon siyang reward? Walang nagsasalita sa mga estudyante dahil hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. Anong nangyayari? Hindi ba dahil kay Daryl kaya natalo si Isabela? Bakit may reward pa rin? Habang naguguluhan ang lahat, si Daryl naman ay nakangiti lang sa kinaupuan niya. Mukhang mapagkakatiwalaan nga si Ophelia. Kahapon, sinabi sa kanya ni Ophelia na bibigyan nito ng reward si Isabela, at ngayon, talagang may naghatid ng reward nito. Inabot ng lalaki ang kahon kay Isabela, at nakangiting sinabi, "Pinapasabi ng cheerleader na ang team niyo ang totoong nanalo sa kompetisyon kahapon. Nagkamali lang daw siya ng paghusga, at sana ay mapatawad niyo raw po siya. Miss Monte, tanggapin niyo po ang reward niyo bilang totoong nanalo." Pagkatapos magsalita, umalis na rin kaagad ang lalaki. Samantalang si Isabela ay naiwan sa kinatatayuan niya ng tulala. Mali ang husga sa resulta kahapon. Pero,
10 minuto lang ginawa ni Daryl ang peel. Hindi napigilan ni Isabela na tignan si Daryl ng may nanlalambot na katawan. Sa tagal niyang nagtuturo, ito lang ang unang pagkakataon na namangha siya sa estudyante niya. Maging ang mga kaklase ni Daryl ay natamim rin at gulat na gulat sa nangyari. Anong nangyayari? Si Daryl, yung hampas lupa, ang nanalo sa elixir competition. Ang kaninang maraming satsat na sina Daisy at Daphne ay halos hindi rin makapagsalita, kaya napatingin na lang sila kay Daryl. Noong sandaling yon, maririnig ang tunog ng takong ni Isabela na papalapit kay Daryl. Abot tenga ang ngiti ni Isabela nang sabihin, Daryl, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, kaya kunin mo tong reward na to. Ibinigay ni Isabela ang kahon kay Daryl. Parang nanaginip pa rin si Isabela. Hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo sa kompetisyon kahapon. Pakiramdam niya ay nasa isang napakagandang panaginip siya. Pero hindi naman mangyayari ang lahat ng yun kung hindi dahil kay Daryl, kaya tama lang na ibigay niya rito ang reward. Pero ngumiti lang si Daryl at umiling. Miss Monte, ang bait nito naman po pero kayo po ang participant sa kompetisyon, kaya bakit niyo po binibigay sa akin ang reward? Itago niyo po yan. Sa totoo lang, wala naman talagang planong magpasikat si Daryl noong elixir competition. Nakita niya kasi kung gaano kalungkot si Isabela at ginawa niya lang ang magagawa niya nang hindi umaasa kung mananalo ba sila o hindi. Hindi na nagpumilit si Isabela at ngumiti na lang siya kay Daryl, saka siya naglakad pabalik sa harapan. Lutang pa rin ang isip ni Isabela habang nagtuturo. Habang nasa kalagitnaan ng klase, hindi na napigilan ni Sirs na tumingi kay Daryl para makiusisa. Dari, anong peel ang ginawa mo kahapon? Hindi umattend si Sirs ng elixir competition dahil may mas importante siyang lakad, pero base sa mga narinig niya kanina habang papasok sa eskwelahan ay narinig niya na galing sa Shaolin family ang nanalo at ang ginawa nito ay ang Soul Solution Peel. Ibig sabihin, mas maganda pa sa Soul Solution Peel ang ginawa ni Daryl. Hindi sumagot kaagad si Daryl at nakangiting sinabi, wala naman. Simpleng elixir peel lang. Pagkatapos sumagot ni Daryl, muli na namang nagtanong si Sirs, Daryl, pwede ba akong mag-favor sa'yo? Gusto kasi sana ng kaibigan ko na magkaroon HE elixir peel. Sige. Nakangiting sagot ni Daryl. Para kay Daryl, napakasama naman niya kung tatanggihan niya ang isang napakagandang dalagang kagaya ni Sirs. Isa pa, 2 beses na siyang yaya nitong lumabas pero pareho niyang tinanggihan. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong peel ang kailangan ng kaibigan ko? Gulat na tanong ni Sirs. Kaya ko namang gumawa ng kahit anong peel na gustuhin niya. Sagot ni Daryl. Libo-libong magkakaibang klase ng elixir peels ang nakasulat sa Infinite Elixir Manual, at kayang gumawa ni Daryl kahit hindi tumitingin dito basta hindi lang ganun kakomplikado. Ilang beses na sinisilip ni Sirs si Daryl. Halos lahat ng mga tao ay tinatawag itong hampas lupa, pero para hindi naman. Sobrang saya ni Dax para sa kaibigan, kaya patago siyang nag-thumbs up dito. Sa isip ni Dax, sobrang galing talaga ni Daryl na pati ang maladyosang si Sirs ay gusto ring magpatulong sa kanya. Tinignan ay Dax si Sirs at sinabi, Sirs, pwede mo rin akong lapitan kapag kailangan mo ng tulong, marami akong mga koneksyon sa Donghai City kaya kapag may nang bastos sayo dito sa Donghai City, sabihan. Pero hindi pa man din tapos si Dax sa pagsasalita, ay ngumiti at sumagot na si Sirs, salamat na lang pero hindi na bail. Pagkatapos magsalita, biglang tinalikuran ni Sirs si Dax. Napakayabang talaga niyan. Buti na lang talaga at maganda siya. Chinang na mo. Napakamot na lang ng ulo si Dax at malungkot na binulong sa sarili niya. Haay ganun-ganun niya na lang akong tinanggihan. Kakaiba talaga siyang babae. Dax Sanders, tumahimik ka. Nahimasmasan si Dax nang marinig niya ang pangalan niya, at pagkatingin niya sa direksyon ng boses, nakita niyang nakatingin sa kanya si Isabela nang nakakunot ang noo. Pero biglang kumalma ang itsura nito nang mapatingin ito kay Daryl. 8:00 na ng gabi. Sobrang ganda talaga ng Donghai City tuwing gabi dahil sa magagandang ilaw na nakasindi kapag lumubog na ang araw. Dumating si Daryl sa villa na nakalagay sa invitation ni Sirs. Nakatapat ang villa sa mga naglalakihang bundok samantalang isang magandang lawa naman ang nasa likod nito. Maganda ang paligid nito, yun nga lang ay medyo liblib ang lugar. Biglang kumunot ang noo ni Daryl at hindi niya napigilang magtanong, Sirs, bakit mo ako dinala dito?
Di ba ang sabi mo magpapatulong ka lang na gumawa ng pill para sa kaibigan mo? Sobrang ganda ni Sirs, at bagay na bagay din dito ang itim nitong bestida. Ngumiti si Sirs kay Daryl at mahinhin na sumagot, kasi nandito ang kaibigan ko. May gathering kasi kami ngayon ng mga best friend ko, at binili ko ang villa na to kahapon, para may matambayan kami ng mga kaibigan ko at wala kaming problema na may maistorbo kami kasi liblib yung lugar. Diyos ko! Anak mayaman si Circe dahil galing ito sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Kyoto, kaya ganun-ganun na lang itong gumastos. Hindi alam ni Daryl kung anong gagawin nang sandaling pumasok siya sa main entrance ng villa. Mula doon, may mga naririnig siyang nagtitili ang mga babae. Ang ganda ng pagkakagawa ng villa. Halatang mamahalin ang lahat ng gamit at may swimming pool pa sa garden. Sobrang tahimik ng lugar, pero ramdam pa rin ang buhay nito pagkapasok sa loob, kaya maari itong maikumpara sa Sanders Mansion. Lalong nagpaganda sa loob ng villa ang mga ilaw nito, at kasalukuyang nagaganap ang mini party na tinutukoy ni Sirs sa may swimming pool. Maraming mga babae ang nakasuot ng bikini at nagtatawanan habang nagkwentuhan. May ilang mga naginom at may ilan ding naghaharutan sa swimming pool. Lahat ng mga babaeng andun ay may itsura pero hindi kasing ganda ni Sirs. At kumpara sa interior ng bahay, syempre mas masaya siyang tignan ang mga nagagandahang kababaihan. Sobrang dami namang magaganda dito. Sayang lang kasi wala si Dax. Nandito na pala si Sirs. Pagkatapos, biglang huminto ang mga nagagandahang babae at naglakad papalapit kay Daryl. Sino yung lalaking yan? Mukha siyang tanga at nakakatawa. Isa pa, halatang mumurahin lang ang suot nito. Bakit naman magdadala ng ganyang klaseng kaibigan si Sirs dito? Ang mga kaibigan ni Sirs ay galing din sa mga prominenteng pamilya, kaya mga bata pa lang sila ay magkakakilala na sila, pero syemore, hindi lahat ay galing sa Donghai City. Kilala ng mga babaeng ito si Sirs bilang matapobre, sosyal, at walang interes sa mga lalaki, kaya nagulat sila na may kasama itong lalaki ngayong gabi. Halatang sobrang nagulat ang mga babae nang makita nila si Daryl. Noong oras na yon, napatingin si Daryl sa pinakakapansin-pansin na babae sa grupo dahil sa pula nitong damit. Si Evelyn Feathersome. 2 beses na ring nagkita sina Daryl at Evelyn. Unang beses ay noong Roger's auction kung saan nilason ang lolo ni Evelyn gamit ang isang elixir pill at si Daryl ang nagligtas dito. Ang pangalawang beses naman ay noong ninakaw ni Daryl ang phone ni Sirs. Naalala ni Evelyn na katatapos niya lang maligo, noon, at naisipan niya lang natawagan si Sirs. Malinaw pa sa alaala ni Daryl ang lahat ng mga nangyari noon. Noong sandali ring yon, nagmamadaling lumapit si Evelyn, at walang emosyong sinabi, Daryl gaano ba talaga kakapal ang mukha mo para pumunta ka pa dito? Sa galit ni Evelyn, naglabas siya ng panaksak pagkatapos niyang magsalita. Hindi malilimutan ni Evelyn kung anong nangyari. Katatapos niya lang maligo at gusto niya lang naman sanang makausap si Sirs, pero si Daryl ang lumabas sa video call. Hindi pa nagkakaroon ng boyfriend si Evelyn. Pero nakita na ni Daryl ang lahat ng meron siya. Kaya hindi niya inakala na sa lahat ba naman ng taong makikita niya ngayong gabi ay si Daryl pa. Napakamot ng ulo si Daryl ay mahinahong sinabi, Miss Evelyn, magkakilala naman tayo kaya sana wag naman natin masyadong personalin ang mga nangyari. Hindi naman sa nagpapaawa si Daryl pero gusto niya lang ipaliwanag na wala talaga siyang kasalanan. Sa totoo lang, wala naman talaga akong intensyon na. Shut up! Galit na galit si Evelyn at walang paawat niyang sinugatan si Daryl. Sa isip niya, tama lang to sa'yo Daryl dahil walang hiya ka. Nakita mo na ang lahat sa akin noong video call tapos ngayon magpapanggap ka pang inosente. Manyakis kang lalaki ka. Pero hindi niya naman mailabas dahil nandoon ang mga kaibigan niya at wala siyang balak na ipaalam sa mga ito ang nangyari. Nang makita ni Sirs ang nangyari, gulat na gulat itong nagtanong, Evelyn, magkakilala ba kayo? Anong ginagawa mo? Sirs, paano ko naman makikilala tong Jigong to? Sagot ni Evelyn. Jigo? Ngumiti rin si Daryl at sinabi ng may seryosong tono, hindi kami magkakilala. Tinignan ng masama ni Evelyn si Daryl at naiiritang nagtanong kay Sirs, bakit mo ba kasi dinalayang lalaking yan dito? Ngumiti si Sirs at mahinahong sumagot, siya yung gagawa ng pill mo. Ano? Si Daryl ang gagawa ng pill ni Evelyn.
Hindi makapaniwala si Evelyn sa narinig niya, kaya medyo naging aligaga siya. Sirs, wag mo na nga akong lokohin. Ano namang alam niya sa paggawa ng pill? Kahit ata mga master sa paggawa ng pill ay hindi malalaman kung anong pill ang kailangan ni Evelyn. Kaya lalo yang Daryl nayab. Noong sandaling yon, ang iba pang mga kaibigan ni Sirs, nakapalibot sa kanilang tatlo, ay hindi na napigilang matawa. Sirs, sigurado ka ba na marunong gumawa ng pills ang lalaking to? Oo nga, mukha naman siyang bobo. Palagay ko, wala yang alam sa paggawa ng pills. Hindi maawat sa pagtatawanan ang mga babaeng ito. Natawa na lang din si Sirs at malumanay na sumagot, guys, magaling siyang gumawa ng pills. Tumingin si Sirs kay Daryl at nagpatuloy, Daryl, alam mo ba kung paano gumawa ng yang pill? Kailangan kasi ni Evelyn yun. Natatawang sumagot si Daryl, yang pill. Masakit ba ang puso ni Evelyn tuwing may period siya? Ang alam ko ginagamit ang yang pill kapag nagdysmenorrhea ang mga babae. Ikaw. Galit na dinabog ni Evelyn ang paa. Totoong sumasakit nga ang puso niya kapag nagkakaroon siya, pero grabe naman ang pagkakasabi ni Dari. Dali-dali namang pinaliwanag ni Sirs kay Daryl ang sitwasyon ni Evelyn. Lumabas-labas na 2 taon na palang nagpractice si Evelyn ng Immaculate Girl Scripture Cultivation Method. Ang cultivation method na to ay masikat pa kaysa sa martial arts. Sobrang laki ng itinaas ng kapangyarihan ni Evelyn simula noong inumpisahan niyang mag-practice ng cultivation method na to. Yun nga lang may kapalit din ang Immaculate Girl Scripture ay isang yin type na cultivation method at tanging mga babae lang ang pwedeng gumamit nito. Mula noong magumpisa siya sa Immaculate Girl Scripture, naramdaman ni Evelyn na sobrang sumasakit ang puso niya tuwing nagkakaroon siya. At hindi lang doon natatapos dahil nanginginig din ang kanyang buong katawan niya na para bang palagi siyang nilalagnat. Akala niya wala na siyang pag-asa hanggang sa narinig niya ang tungkol sa yang pill. Di umano, kaya raw nitong tanggalin ang mga masasamang pakiramdam na nararamdaman niya. Pero sa kasamaang palad, matagal nang wala sa merkado ang ganong pill. Matagal na ring naghahanap si Sirs sa mga kakilala niya ng mapagkukunan ng yang pill, pero wala talaga siyang makita. Sa sobrang hiya ni Evelyn, parang nagmukha na siyang kamatis sa sobrang pula ng mukha niya. Naiinis niyang dinabog ang paa niya at sinabi, Sirs, bakit mo ba sinasabi sa kanya yan lahat? Nakita na nga ni Daryl ang lahat ng tinatago ni Evelyn sa nakaraang video call, at ngayon naman ay nalaman na rin nito ang sikreto niya. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya? Masayang nakangiti si Sirs dahil para sa kanya, kapatid na ang tingin niya kay Evelyn. Isa pa. Para kay Sirs, hindi naman nakakahiya ang kondisyon ni Evelyn para ilihim ito. Tinignan ni Sirs si Daryl ng may sobrang seryosong mukha at nagtanong, kaya mo bang gumawa ng yang pill? Ngumiti si Daryl at tumungo. Ang swerte mo naman Evelyn kasi marunong akong gumawa ng ganong pill. Pero, muntik na niya akong patayin kaya hindi wala akong interes na gawan siya ng pill. Maliban na lang kung magmamakaawa siya sa akin. Dinabog ni Evelyn ang paa niya at naiinis na sinabi, anong gusto mo? Magmakaawa ako sayo. Mangarap ka. HMPH. Hindi naman na mahalaga yon, maghanap ka na lang ng ibang gagawa sayo ng pill. Mauna na ako. Dire-diretsyong naglakad si Daryl palabas ng villa, pero noong malapit na siya sa pintuan, bigla siyang pinigilan ni Sirs. Daryl, huwag ka nang magalit. Kailangan talaga ni Evelyn ang pill na to. Pagmamakaawa ni Sirs. Natawa si Daryl dahil kabisado niya kung paano susolusyonan ang problema ni Evelyn. Alam niya na dahil sobra-sobra ang yin energy, at kulang naman ang yang energy nito, kaya grabe magdysmenorrhea si Evelyn, at ang yang pill lang ang solusyon sa problema nito. Sinusubukan niya lang ito pero noong hindi ito umimik, nawalan siya ng gana, at napagdesisyonan niyang umalis na lang. Nagmamakaawa ako para sa kaibigan ko, okay lang ba? Sobrang kinabahan si Sirs noong nakita niyang desididong umalis si Daryl, kaya nagmakaawa siya. Parang awa mo na, nagmamakaawa ako para kay Evelyn. Please. Gawan mo naman ng pill si Evelyn. Kahit kailan hindi naisip ni Sirs na gagawin niya yun, and kadalasan, kasi ay wala siyang emosyon, lalo na kapag mga lalaki ang kausap niya, pero ngayon, nagmakaawa siya kay Daryl. Sirs. Hinila ni Evelyn ang kamay ni Sirs, at galit na sumigaw kay Daryl, ikaw. Umalis ka na nga dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Oh, natawa si Daryl.
Habang mas nagagalit si Evelyn, mas lalo itong nagiging cute para kay Daryl kaya lalo niya pa itong inasar. Paano ba yan? Nagmakaawa na sa akin yung best friend mong si Sirs, kaya may obligasyon na akong tulungan ka kahit pa ayaw mo. Hindi maipaliwanag ang itsura ng mga babaeng nakapalibot sa kanila, dahil pati ang mga to ay gulong-gulo na sa mga nangyayari. Sirs, mukhang wala namang alam tong lalaking to sa paggawa ng pill. Baka naman nagsisinungaling lang siya. Oo nga, pwede niya namang gawing negosyo yun kung talagang maruning siyang gumawa. Tignan mo nga yung itsura niya, sobrang cheap ng damit niya, at mukha siyang mahirap. Isa pa. Matagal nang nawawala ang recipe ng yang pills. Kanya-kanyang opinyon ang mga babae. Oo, matagal na ngang nawawala ang recipe ng yang pill, at kahit mga masters ng paggawa ng pill ay hindi na ito magaya kaya paano naman mangyayari na magagawa ito ni Daryl. Kilala ni Sir si Daryl at alam niyang hindi ito manloloko kaya ngumiti lang siya sa lahat ng mga sinasabi ng kaibigan niya at sinabi, Daryl, sundan mo ako. Tumungo naman si Daryl at sinundan si Sir sa second floor. Dinala siya nito sa isang kwarto na punong-puno ng mga kakaibang herbs at ingredients. Ano? Ganito karaming ingredients ang meron siya. At hindi lang basta-basta ingredients ang mga ito dahil ito ay mga spiritual herbs na sobrang hirap hanapin. Daryl, kunin mo lang lahat ng kailangan mo para sa pill. Nakangiting sabi ni Sirs. Marami nang nakuhang ingredients si Sirs sa bahay nila dahil nga gusto niyang tulungan si Evelyn pero hindi niya talaga makuha-kuha ang recipe. Si Daryl naman ay tuloy-tuloy at walang pagdadalawang isip na kinuha ang mga ingredients na kakailanganin niya. Ang mga ingredient na kinuha ni Daryl ay hindi lang para sa yang pill, kundi nagpasobra pa siya and 7 hanggang ilang herbs na gagamitin niya naman para sa pill refinements. Pagkalabas ni Daryl ng kwarto, masayang ngumiti sa kanya si Sirs at sinabi, Daryl, ikaw nang bahang maghanap ng lugar kung saan ka komportableng gawin ang pill. Pangako, hindi ka guguluhin ng mga kaibigan ko. Pagkatapos magsalita, iniwan ni Sirs si Daryl at nagpunta ito sa may swimming area. Ngumiti lang din si Daryl kay Sirs at siya naman ay dumiretso sa likod ng villa. May nakita siyang pavilion na sa palagay niya ay magandang lokasyon para gawin niya ang pill. Wala na siyang sinayang na panahon at inumpisahan niya na kaagad. Noong una, nakaka-focus pa siya, pero habang tumatagal ay medyo nawiwindang siya dahil naririnig niya ang mga hiyawan ng mga babae sa swimming pool na para sa kanya ay nakakaingis, nakaktukso, at nakakdistract. Naiinis siya na habang nagpapakahirap siyang gumawa ng pills ng mag-isa, ay nagpapasarap doon sa swimming pool yung mga babae. Hindi nagtagal, may isang nakakarinding ingay ang umalingaw-ngaw na sinundan ng paglabas ng 3 pills mula sa kaldero. Haha! Success! Masayang kinuha ni Daryl ang 3 lumilipad na pills. Ang unang pill ay ang yang pill na kakailanganin ni Evelyn, at ang 2 pang pill ay ang tinatawag na mixture pill at blooming pill galing dun sa mga ingredients na kinuha niya kanina. Ang 2 pill na yun ay matatawag na kakaiba at espesyal. Habang masayabang sinisilip ni Daryl ang mga pill sa bulsa niya, may naramdaman siyang malakas na enerhiya, kaya dali-dali siyang lumingon at laking gulat niya sa tumambad sa kanya. Isang maliit na kalbong monk, na base sa tansa niya ay nasa 1.5 metro lang ang tangkad ang naglalakad papalapit sa kanya. Mukhang mainit ang ulo ito at kitang-kita ang prominenteng itim na Scorpio sa kalbo ang nakatatuo sa kalbo nitong anit. Ano? Tattoo sa anit? Kahit na nakakatawa ang itsura nito, lamang pa rin ang enerhiya nito na ramdam niya, kaya sigurado siyang hindi ito ordinaryong tao. Sino ka? Tanong ni Daryl habang nakatitig sa lalaki ng ilang segundo. Halata sa aura ng lalaki na isa itong high-ranking cultivator. Isa ba to sa mga security guard ni Sirs? Pero, bakit naman siya kukuha ng security guard na monk? Hindi sumagot ang monk at dire-diretso lang itong naglakad papalapit kay Daryl. Pagkarating nito sa harapan niya, walang sabi-sabi nitong pinindot ang isa sa mga acupoint ni Daryl. Hindi na siya nakailag. Gustuhin niya mang iiwas ang kamay niya, pero masyado siyang mabagal at tuluyan na niyang hindi maigalaw ang kamay niya matapos pindutin ang isa sa mga acupoint niya. Buisit! Nakatitig lang si Daryl sa monk na nasa harapan niya at magkahalong takot at galit ang nararamdaman niya. Teka, sino ka ba? Hindi naman kita sinaktan, di ba? Sobrang lakas ng monk na ito at siguro ang pinakamababa nitong level ay Marshal Marquis.
Hindi sumagot ang monk habang patuloy nitong pinipindot ang acupoint ni Daryl. Nang mawalan na ng malay si Daryl, walang kahirap-hirap siyang binuhat ng monk, at wala nang nakakita sa kanila pagkatapos nun. Sa poolside, mahigit 2 oras nang naghihintay si Evelyn sa isang upuan, kaya medyo nainis na siya. Sirs, sigurado ka ba na marunong gumawa ng pill ang lalaking yun? Mamaya nagsinungaling lang pala siya sayo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagtitiwala si Evelyn kay Daryl na marunong itong gumawa ng pill. Matapos nitong makita na nakahubot-hubad siya sa video call, pinaimbestigahan niya ito at doon niya napag-alamanan na isa lang pala itong hampas lupa na nakatira sa Donghai City at paano naman matututo ang isang hampas lupa na gumawa ng pills. Natawa na lang ang iba pa nilang mga kaibigan. Oo nga, sirs. Baka naman niloloko ka lang nung lalaking yon. Alam mo naman, sis na ang ganda-ganda mo kaya baka naman ginawa niya lang yon para mapalapit sayo. Tama. Kaya siya nagsinungaling na marunong siyang gumawa ng pills. Oo, ang tagal-tagal niya nang nawawala, baka naman na tumakas na yon. Umiling si sirs. Hindi siya nagsisinungaling. Sumali siya sa elixir competition, kaya sigurado ako na marunong siyang gumawa ng pills. Sirs, baka naman yung mga cheap at entry-level lang na pills ang kaya niyang gawin, pero hindi yung mga kagaya nito. Oo nga sis, kahit nga ata mismong Elixir Association ay hindi kayang gumawa ng yang pill. Paano pa kaya siya? Basta, papanindigan ko ang kutob ko na nagsinungaling siya sayo dahil kursunada ka niya. Nakangiti lang si sirs habang nakikinig sa mga haka-haka ng mga kaibigan niya. Guys, masyado lang kayong nag-overthink. Bakit kaya hindi natin siya puntahan sa likod para paniwalaan niyo ako? Sinamahan ni sirs ang mga kaibigan niya sa pavilion na nasa likod ng villa para paniwalaan siya ng mga to. Pero pagdating nila sa pavilion, wala silang Daryl na nakita at tanging kaldero lang na nasusunog na. Hindi inaasahan ni sirs ang maabutan niya dahil hindi ganun ang pagkakakilala niya kay Daryl. Tumakas ba siya? Samantalang ang iba niya namang mga kaibigan at nagngitsyan lang sa isa't isa, sabay sabing sirs, ano? Tama kami diba? Hindi siya marunong gumawa ng pills at nagsinungaling siya sayo. Huwag ka nang basta-bastang magtitiwala sa kung sino-sino lang dyan hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Jigo talaga yun. Galit na sumigaw si Evelyn. Hindi lang sa akin nagsinungaling yung Jigo na yon, kundi pati kay sirs. Hindi ko siya palalampasin. Sa Elysian Island. Ngayong araw, medyo mas buhay ang aura ng isla dahil sa mga maliliwanag na ilaw. Gising si Daryl noong dinala siya dito ng monk pero dahil pinindot nito ang acupoint niya, hindi siya makagalaw o makapagsalita. Nalaman na ba ng Cult Master ang tungkol sa pag-akyat ng Nine Dragons Mastery? O nalaman na ng Cult Master ang relasyon niya sa kabit nito? Hay nako! Nakakabaliw naman to. Binuhat ng monk si Daryl habang nagtatago na wag silang mahuli ng mga nagpapatrol bago ito kumatok ng dahan-dahan sa isang pinto. Ito. Hindi ba ito ang kwarto ng kabit ng Cult Master? Cult Mistress, nandito na po siya. Magalang na pag-report ng monk. Pasok. Isang mahinahong boses ang sumagot mula sa loob ng kwarto. Dinala ng monk si Daryl papasok sa kwarto at inilaglag siya sa sahig saka ito umalis. Buisit! Hindi mo ba ako may lapag ng medyo mas dahan-dahan? Sabi ni Daryl sa sarili niya dahil kanina pa siya binabalbag ng monk na ito. Nagtingin-tingin siya sa paligid niya at nakita niya sa may upuan ay ang Cult Mistress na si Monica. Nakasuot ito ng kulay pupol na bestidang gawa sa silk at sobrang amo ng mukha nito. Hindi mapigilan ni Daryl na mapalunok ng laway dahil para sa kanya, para mas lalong naging kaakit-akit ang Cult Mistress ngayon kumpara noon. Sinundan ni Monica ang mga mata ni Daryl. Daryl, anong tinitignan mo? Pagkatapos, bumato si Monica ng 2 mani mula sa kinakain nito patama sa acupoints ni Daryl at tuluyan na siyang nakagalaw. Phew. Cult Mistress, bakit niyo po ako kindinap? Pilyong tanong ni Daryl. Ano sa tingin mo? Bukas na ang kaarawan ng Cult Master. Nakalimutan mo na ba? Bilang isang master, alam mo ba kung anong krimen ang gagawin mo kapag hindi ka pumunta? Dapat nga pasalamatan mo pa ako na dinala kita dito ngayon. Naiinis na sagot ni Monica. Hay! Napakamot na lang si Daryl ng buhok niya. Bakit ko ba nakalimutan yon?
Noong isang araw tumawag sa kanya si Skylar Burr para ipaalala sa kanya, pero masyado siyang abala sa pag-appraise ng mga antike at sa elixir competition, kaya nawala sa isip niya. Tinitigan ni Daryl ng diretsyo sa mga mata si Monica at malambing na sinabi, "Cult Mistress, nag-aalala ka ba na baka patayin ako ni Cult Master kapag nilabag ko siya, dahil ang ibig sabihin nun ay hindi mo na ako makikita ulit?" Biglang namula si Monica pero tintigan niya ng masama si Daryl, "Bakit mo ba ako nilalandi?" Halatang kinakabahan si Monica dahil paulit-ulit nitong kinakagat ang labinit habang nagsasalita. Sa totoo lang, hindi mawala sa isip niya noong huling beses silang nagkita ni Daryl at kung anong nangyari sa kanila noong gabing yun. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya nahulog dito. Hindi. Hindi pwede. Siya ang Cult Mistress. Sinubukan ni Monica na baguhin ang usapan, "Daryl, kamusta pala yung misyon na binigay ko sa'yo?" Sa isip ni Daryl, PH, halata naman na sobrang nananabik siya sa akin, pero bakit nagpapanggap siya na parang wala lang? In love ba siya sa akin? Tanong ni Daryl sa isip niya. Oo naman, hindi ko nakakalimutan ang misyon na binigay mo sa akin. Pumasok ako sa Hexad School bilang estudyante, at naghihitay lang ako ng tamang panahon. Bakit ba kasi sobrang hirap na magnakaw sa principal? Ni hindi man lang niya nakita ang Cult Master, kahit nasa iisang isla na lang sila. Umaasa ako na may maririnig akong magandang balita mula sa'yo. Paulot-ulit na tumungo si Daryl pero biglang bumagsak ang istura niya, "Cult Mistress, hindi po madali ang misyon na pinapagawa niyo. Alam niyo po ba kung ilang beses na po akong sumubok na pumasok sa principal's office? Pero wala po talaga akong napapala. Noong huling beses ko nga pong sinubukan, nahuli ako ng security guard at muntik pa akong mamatay sa bugbog. Nandito pa nga po yung mga sugat na natamo ko. Ang talino ko talaga. Sigurado ako na makukuha ko siya sa drama ko na to." Kagaya ng inaasahan, nabaka sa mukha ni Monica ang panik, at dali-dali itong lumapit sa kanya. "Nasaktan ka ba? Patingin nga." Hindi maintindihan ni Monica kung bakit sobrang nag-aalala siya kay Daryl. Habang papalapit ng papalapit sa kanya si Monica, mas lalong nagiging prominente sa ilong niya ang pabango nito. Niyakap niya ito at paawang sinabi, "Cult Mistress, hindi po ako nasaktan. Siguro na-miss ko lang po kayo kasi sobrang tagal na noong huling beses tayong nagkita." Noong oras na yon, sigurado na si Daryl na may gusto sa kanya si Monica, kaya kampante siya na hindi na ito magagalit sa kanya. Sinubukang umilag ni Monica, pero habang naamoy niya ang pabango ni Daryl, parang nanghihina ang mga tuhod niya. "Daryl." Magkahalong hiya at galit ang nararamdaman ni Monica, pero hindi niya maibuhos kay Daryl. Hindi binitawan ni Daryl sa Monica, bagkus, bigla siyang lumapit sa mukha nito, at hinalikan ito. Bilang Cult Mistress, wala pang naglakas loob na may gumawa nun sa kanya. Inaamin niya na namiss niya si Daryl at hindi ito mawala sa isip niya, lalo na at may nangyari sa kanila noong huling beses silang nagkita, at ang halik nito ngayon ay para bang pinaalala sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Pero habang nasa kalagitnaan sila, ay may narinig silang tumatawa mula sa labas. "Haha! Darling, o darling! Patay! Paparating ang Cult Master!" Sobrang natakot si Monica, at dali-dali niyang tinulak si Daryl at inayos ang buhok niya. "Paparating ang Cult Master, Ha? Ang Cult Master?" Hindi alam ni Daryl kung anong gagawin niya. Buisit! Bakit ba kasi ngayon pa? Hindi naman normal na makita sila ng Cult Master ng ganitong oras sa kwarto ni Monica, kaya hindi maari. Anong gagawin? Pinagpapawisan ng malamig si Daryl sa sobrang kaba, at iniisip niya na kung pwede lang siyang bigla na lang mawala sa hangin. Pinilit kumalma ni Monica habang inaayos ang buhok at damit niya, at dalisali niyang tinuro ang ilalim ng kama niya, "Bilisan mo." Naintindihan ni Daryl kung anong ibig nitong sabihin, kaya walang pagdadalawang isip siyang gumapang sa ilalim ng kama. At doon lang nakahinga ng maluwag si Daryl. Hindi na ako magtataka kung bakit siya ang Cult Mistress. Sobrang kalmado niya kahit nasa kalagitnaan na ng krisis. Hindi nagtagal, pumasok na nga ang Cult Master sa kwarto ni Monica. Kahit na pumuti na ang buhok nito sa katandaan, masasabing may itsura pa rin ito, maganda pa rin ang pangangatawan. Pinilit ni Monica na ngumiti para hindi ito makahalata ng kahit ano. "Vault Master, bakit po kayo napapunta dito ng ganito kagabi?
Sa mga normal na araw, kung hindi nagkukultivate ay natutulog na ito, pero bakit sa lahat ng gabi na bigla siyang pupuntahan ito ay ngayon pa talaga? Kumaway ang Cult Master at naglakad papunta sa kama at umupo dito. Bigla akong nagising at natakot ako kaya pinuntahan kita. Haha! Mula noong makasal si Monica sa Cult Master, wala itong ginawa kundi ang alagaan at mahalin siya. Ibinibigay nito ang lahat ng gusto niya, wag lang ang pakikipagsiping, kaya lahat ng mga tagapaglingkod ay sobrang nirerespeto siya kagaya ng pagrespeto ng mga ito sa Cult Master, dahil kapag nahuli ang mga ito na binabastos siya ay mapaparusahan na pwede pang umabot sa death penalty. Pero kabaliktaran ang nararamdaman ni Monica sa Cult Master, dahil hindi talaga siya masaya mula noong pinakasalanan siya nito at nakulong sa isla. Kumuha si Monica ng isang tasa ng tsa para sa Cult Master. Pero bago niya ito ibigay ay dahan-dahan niya muna tong hinipan kasabay ng isang tanong, gusto ko lang sanang malaman kung paano kita napapasaya. Tinapik ng Cult Master ang bakanting pwesto sa tabi niya bilang senyales na umupo doon si Monica, at saka siya nakangiting nagpaliwanag, "Darling, may nabasa akong nakakatuwang libro na sinulat pa noong kapanahunan ng ika-13 Cult Master sa tuwing may libre siyang oras. Ang libro ay may record na tinatawag na ventriloquism, na napatunayang nakakapagpabago ng boses ng isang tao. Sobrang natuwa talaga ako dun, gusto mo bang makita?" Masayang sabi ng Cult Master. Sige. Nag-aalangang tumungo si Monica. Hindi nagtagal, muling nagsalita ang Cult Master, "Darling." Hindi niya sigurado kung siya lang pero pakiramdam niya ay parang iba ang tono ng boses nito ngayon kumpara sa normal na tono ng boses. Ngumit ang Cult Master at inulit ang sinabi nito, "Darling." Sa pagkakataong ito, hindi matandang boses ang narinig niya, kundi parang sa isang binata. Pinilit ni Monica na ngumiti at purihin ito. "Oh my! Sobrang cool naman. Paano mo nagawa yan?" Sa totoo lang, sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil nasa ilalim lang ng kama niya si Daryl at hindi niya sigurado kung ano ang mga posibleng mangyari. Paano kung aksidente siyang gumawa ng tunog? Siguradong tapos na ang buhay niya kapag nalaman ng Cult Master ang tungkol sa amin. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya na-impress sa pinakitang ventriloquism ng Cult Master, at sinakyan niya lang ito para hindi nito mahuli si Daryl. Tumawa ng malakas ang Cult Master at masayang nagpaliwanag, "Masaya ako, darling, na nagustuhan mo ang ginawa mo. Kung gusto mo, pwede kitang turuan. Madali lang naman to at ang kailangan mo lang ay ibuhos mo lang lahat ng enerhiya mo sa loob papunta sa lalamunan mo, mapapansin mo na lang na nakokontrol mo na ang boses mo." Si Daryl, nakasalukuyang nagtatago sa ilalim ng kama, ay mukhang interesado sa teknike na ito. Tahimik niyang sinubukang ibuhos ang enerhiya niya papunta sa lalamunan niya, at tutok nga. May kakaiba siyang naramdaman. Pero syempre, hindi siya pwedeng gumawa ng kahit anong ingay. Kapag nahuli siya ng Cult Master, baka hindi ito magdalawang isip na patayin siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagtigin-tingin si Monica sa paligid niya, at nakangiting nagtanong, "My dear, pumunta ka dito para lang ipakita sa akin yan." Sa ilang taon nila bilang mag-asawa, marami na siyang tricks na sinubukan para lang maaliw si Monica. Sa totoo lang, hindi niya talaga nagugustuhan ang mga ginagawa nito at sinasakyan niya lang. At lalo niya yung napatunayan noong may nangyari sa kanila ni Daryl. Para sa kanya, wala nang papantay pa kay Daryl. Arg! Ano ba tong iniisip ko? Sa tuwing naiisip ni Monica si Daryl, sobrang namumula ang pisngi niya. Pero buti na lang at hindi yun napansin ng Cult Master, at nakangiti lang itong nagpatuloy, "Kapag may naiisip akong nakakaliw, ikaw agad ang unang taong sumasagi sa isip ko na gusto kong pakitaan. Isa pa, nagpadala pala sa akin ang Eternal Life Palisect ng birthday gift kanina." Ang Eternal Life Palisect. Biglang kumunot ang noo ni Monica. Bakit kanila bibigyan ng birthday gift? Di ba hindi naman maayos ang relasyon ng Heaven Cult at Eternal Life Palisect? Kinidnap nga nila ang mga oracle natin, di ba, kaya baklit kanila pinadalhan ng regalo. Tumungo ang Cult Master na halatang naguguluhan din, "Tama ka, kaya nga iwas na iwas tayo sa kanila eh. Pero saksi naman sila talaga ang kalaban natin, kundi ang Six Sect, kaya siguro naiisip nila na kahit anong galit pa ang meron sila sa atin, ay hindi nila pwedeng sirain ng tuluyan ang relasyon nila sa atin dahil pareho nating ayaw sa Six Sect. Siguro binigyan nila ako ng regalo bilang peace offering." Ngumiti ang Cult Master at muling tumingin kay Monica,
Alam mo ba kung anong binigay nila sa akin? Ano? Isang volume ng Supreme Mystery Scripture. Nakangising sagot ng Cult Master. Nang marinig ito ni Daryl, na kasalukyang nagtatago sa ilalim ng kama, ay bigla siyang kinilabutan. Ano? Ang Supreme Mystery Scripture, hindi ba yun yung pinapanakaw sa akin ng Cult Mistress? Gulat na gulat si Monica at halos luluwa na nagmanga mata niya habang nakatitig sa Cult Master. Ano? Ang Supreme Mystery Scripture ay ang librong pinapangarap ng lahat ng mga cultivator. Mayroong 7 volume ang set nito at iba-iba ang kulay ng bawat libro, pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at ub. Ayon sa mga pamahiin, may isang malaking sikreto raw na nakatago sa 7 libro nanto. At kapag nakumpleto raw ang 7 libro, malalaman ng may-ari ang sikreto na pwedeng magbigay sa kanya ng pambihirang lakas na wala sinuman ang pwedeng makapantay. My dear, sino ba namang ayaw ng binigay nila? Pero ang pinagtataka ko lang ay bakit parang biglang sobrang bait nila sayo para ibigay nila yun sayo. Nag-aalalang tanong ni Monica. Ngumiti lang ang Cult Master at kalmadong sinabi, "Huwag ka nang magalala, darling. Hindi ko rin alam kung anong gusto nilang mangyari, pero baka tanggapin ko na lang ang binigay nila ng walang tanong-tanong, tutal ni regalo naman nila yun sa akin." Tumungo na lang si Monica at hindi na sumagot. Muling nagsalita ang Cult Master na mukhang sobrang saya. Ngayon, mayroon na akong 3 volume ng Supreme Mystery Scripture. Meron na tayo nung pula at berde, at yung binigay nila sa akin ay yung kulay dilaw, haha. Mukhang madali lang naman palang kumpletuhan ang 7 volume. Napalunok na lang si Daryl nang marinig ang sinabi ng Cult Master. May 3 volume na ang Cult Master, at ang isa ay nasa principal ng Hexad School. Kapag nakuha niya yon, 4 na ang hawak ng Cult Master. Aminin man natin o hindi, makapangyarihang kulto talaga ang Heaven Cult. Nilabas ng Cult Master ang Supreme Mystery Scripture na tinutukoy niya, at nakangiti itong ibinigay kay Monica. Darling, iwanan ko muna sayo to ngayong gabi. Hindi maintindihan ni Monica kung bakit yun ginawa ng Cult Master. Hindi ba mahalagang libro ito? Bakit niya to binibigay sa akin? Ang librong ito ay pangarap ng lahat ng mga cultivators, at lahat ng mga high-ranking cultivators ay gagawin ang lahat para lang magkaroon nito. Nagbuntong hininga ang Cult Master at sinabi, "Darling, maraming nagsasabi na kapag nakumpleto ko yung 7 volume, ay may malalaman akong malaking sikreto, kaya dahan-dahanin mo ang pagbabasa ha. Ilang taon ko na kasing paulit-ulit na binabasa yung mga meron ako, pero wala talaga akong makitang kahit anong sikreto. Kaya naisip ko na siguro, kasi hindi ako kasing talino mo, kaya iwanan ko muna sa'yo ngayon. Naniniwala akong may makukuha ka dyan." Si Monica ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ng Cult Master sa buong mundo. Hindi na sumagot si Monica at sumangayon na lang dahil atat na rin siyang umalis ito. Sige. Masaya naman na ang Cult Master sa naging sagot ni Monica. "Maraming salamat, darling. Mauna na ako." Pagkatapos nitong magsalita, nagpaalam na ito at umalis na. At nakahinga lang ng maluwag si Daryl nang marinig na palayo na ng palayo ang mga yabag ng paa. Sa wakas, umalis na siya. Hindi na maramdaman ni Daryl ang katawan niya sa sobrang tagal niyang nagtatago. Inaamin niya, iba talaga ang enerhiya ng Cult Master, at kahit nasa ilalim na siya ng kama, ay ramdam na ramdam niya pa rin ito. Buti na lang talaga at matalino siya, at hindi siya nagsalita dahil kung iba yon, malamang, nahuli na yon ng Cult Master. Tuwang-tuwa na lumabas si Daryl sa pinagtataguan niya. Pagtingin niya kay Monica, sobrang pula ng pisngi nito na lalo pang nagpamukhang kaakit-akit ito. Halatang sobrang natakot ito sa biglaang pagdating ng Cult Master, at ngayong lumabas na si Daryl mula sa pinagtataguan nito, sobrang nahihiya siya. Paano na lang kung bumalik ang Cult Master? Dali-daling tinulak ni Monica si Daryl. Umalis ka na. Bilisan mo. Haha! Sobrang cute niya naman kapag natatakot. Ngumiti si Daryl at tumungo. Good night, Cult Mistress. Pero hindi pa kaagad umalis si Daryl pagkatapos niyang sabihin yon. Bagkus, hinarangan niya pa si Monica at hinalikan ito sa lig bago ito umalis na abot tenga ang ngiti. Ikaw. Pakiramdam ni Monica ay biglang naginit ang pisngi niya. Sa sobrang hiya niya, paulit-ulit niyang pinjak ang paa niya. Itong lalaking to palala siya ng palala habang tumatagal.
Muntik na nga siyang mahuli ng Cult Master kanina tapos hindi pa rin siya nadala. Pero, bakit hindi ako nagagalit sa kanya? Sa totoo lang nagustuhan ko naman yung ginawa niya. Habang iniisip ni Monica ang mga nangyari, lalo siyang namumula. Kinabukasan, buhay na buhay ang isla ng Heaven Cult. Marami ring mga cultivator mula sa ibang mga lugar ang pumunta para makiselebrate ng karawan ng Cult Master. Ang Heaven Cult ay isang napakla makapangyarihang kulto, kaya maraming makakapangyarihang tao ang gustong panatilihin ang relasyon nila sa kultong ito. Mahigit isnagdaang lamesa ang nakalatag sa main hall, pero napuno rin yun kaagad ng mga high-ranking cult na galing sa iba't ibang lugar. Nakapwesto ang Dragon Throne sa pinakagitna ng hall, kaya kitang-kita ng lahat ang Cult Master na mukha talagang makapangyarihan, samantalang nakaupo naman sa tabi nito ay ang Cult Mistress. Nakasuot si Monica ng longgaw na kulay ube, at agaw pansin ang kagandahan niya. Si Daryl ang tinatawag na Elder Master, kaya ang posisyon niya ay sumunod sa Cult Master at Cult Mistress. Nakaupo siya sa ibaba ng dalawa. Sa ibaba naman ni Daryl ay ang 4 na Guardian Kings. Ito ang kauna-unahang beses na nakita ni Daryl na kumpleto ang 4. Nandoon ang Azure Fragon, White Tiger, Vermilion Peafowl, at Psy Black Tortoise. Lahat sila ay magagaling na master. Ang Azure Dragon ay payat na lalaki na mukhang nasa 40 na ang edad at may kulay birding tattoo ng dragon sa lig. Sobrang tahimik lang nito, pero ramdam na ramdam ang enerhiya nito. Ang Vermilion Peafowl naman ay isang babae na nasa 30 na siguro ang edad. Nakasuot ito ng long dress na kulay burgundy na at pulang-pula ang buhok nito na bumagay naman sa napaka-sexy nitong katawan. Pero kahit nagaano ito kaganda, pakiramdam niya ay hindi ito pwedeng lapitan ng basta-basta dahil para itong mabangis na ahas. Ang Guardian King naman ay nagulat si Daryl dahil ay walang iba kundi ang White Tiger. Ito ang lalaking kumidnap sa kanya kagabi. Buwisit ka, ikaw pala yan. Kaya naman pala napakalakas mo. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makikita ng Cult Master si Daryl kaya napakunot ito ng noo at nagtanong kay Monica, "Darling, bata pala si Daryl, at pakiramdam ko ay mahina siya. Mukhang nagkamali ata ako na siya ang ginawa kong Elder Master." Kasalukutang nagkukultivate ang Cult Master noong unang beses na pumunta si Daryl sa isla. Si Monica ang nag-appoint kay Daryl bilang Elder, pero kung cultivation at lakas ang pag-uusapan, wala talaga itong binatbat. Napangiti na lang si Monica, "My dear, hindi nga siya ang pinakamalakas, pero sa tingin ko ay madedevelop pa yon dahil bata pa naman siya. Kung hindi dahil sa kanya, malamang nawala na ang 10 nating oracle, kaya sa tingin ko karapat dapat siya sa posisyon." Tumungo naman ang Cult Master at nakangiting sumagot, "Tama ka, hindi na dapat tayo masyadong umaasa sa mga high-ranking cultivators sa panahon ngayon, dahil ang kailangan naman talaga natin ay ang mga kagaya niyang maraming kayang gawin." Ang 4 na Guardian Kings ay hindi natuwa nang marinig yun. Masyado pang bata si Daryl para sa ganung kataas na posisyon. Hindi yun patas, pero ano nga bang magagawa nila? Ang Cult Master lang ang may karapatan na mag-appoint ng kahit sino mang gustuhin nitong i-appoint, at wala silang karapatang magreklamo. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tumayo si Daryl at nakangiting sinabi, "Mabuhay kayo Cult Master. Espesyal ang araw na to para sayo, kaya naghanda po ako ng simpleng regalo para sa inyo." Nilabas ni Daryl ang 2 elixir pills mula sa kanyang bulsa. Alam ni Daryl na halos lahat ng nasa hall ayaw sa kanya, dahil sa posisyon niya kahit na hindi naman siya ganun kalakas at kamakapangyarihan, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para magpasikat sa Cult Master. Buti na lang at gumawa siya ng 2 extra pill sa Villanisers, at naisip niya na maganda itong iregalo sa Cult Master, Mixture Pill at Blooming Pill. Pinakita ni Daryl ang 2 pill na ginawa niya, ang isa ay kulay bright pink, at ang isa naman ay kulay dark purple. Ang 2 pill ay parehong malakas ang mga enerhiya, kaya naging interesado ang lahat ng cultivator na nasa hall. Sobrang saya ng Cult Master, kaya nakangiti siyang nagtanong, "Ang galing? Sobrang nagustuhan ko ang regalo na yan." Siya nga pala, anong mga pill nga pala ito? Maalam din ng Cult Master tungkol sa paggawa ng mga pill pero sa tanang buhay niya, ang 2 pill na binigay ni Daryl palang ata ang pinakamaganda sa lahat, lalo na ang kulay bright pink. Ngumiti si Daryl at nagpaliwanag, ang pink na pill na ito ay tinatawag na blooming pill. Kapag ininom ito, meron itong rebirth effect na nagpapahaba ng buhay ng isang tao.
Pagkatapos, kinuha niya ang mixture pill at nagpatuloy. Ito naman ang mixture pill. Ito ay isang healing elixir pill na ginagamit sa paggamot ng mga sugatang cultivators. Kapag ang energy field ay na-injure, kayang-kaya itong gamutin ng pill na ito at tutulungan din itong maibalik ang lakas ng katawan ng cultivator na na-injure. Wow! Kakaiba pala ang dalawang pill na to. Lahat ng nasa hall ay halos hindi makahinga dahil alam nila na ang energy field ang pinakasensitibong parte sa katawan ng isang cultivator, at sa totoo nga lang ay maaring bumalik sa pagiging ordinaryong tao ang isnag cultivator na na-injure ang energy field. Pero, totoo ba na ang mixture pill na to ay talagang kayang gumamot ng energy field? Kung ganun, sobrang makapangyarihan pa nito. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng mixture pill at katumbas ng pagkakaroon ng isa pang buhay, ito ang pinakamatataas na spiritual pills. Saan niya to nakuha? Sobrang saya ng cult master sa natanggap niya, haha. Ang galing-galing. Sobrang maalalahanin mo talaga, Elder Master. Sobrang espesyal ng dalawang pill. Nakangiti lang si Daryl, pero sa loob-loob niya ay sobrang nasasaktan siya, kasi siya mismo ang gumawa ng mga pill na yun at sobrang espesyal pa ng mga ingredient na ginamit niya. Kung wala siguro yung mga espesyal na herbs sa Villanisers, malamang hindi niya magagawa ang mga pill na to. Pero wala naman siyang magagawa dahil kaarawan ngayon ng cult master. Lalo na at alam niyang kailangan niyang magpasikat sa cult master para magustuhan siya nito lalo. Pagkatapos niyang ibigay ang mga pill, sabay-sabay naman silang nag-toast. Sa sobrang saya ng cult master, tinanggap niya ang lahat ng mga pinapainom sa kanya. Maging si Monica ay naparami rin ng inom dahil minsan lang naman ito mangyari. Pagkalipas ng 3 rounds, tinanong ng cult master si Monica, "Oo nga pala, may nakita ka ba noong binasa mo ang isang volume?" Lahat ng nasa hall ay mga high-ranking cultivators at lahat sila ay natigilan nang marinig ang pangalan ng libro. Alam nilang lahat kung anong volume ang ibig sabihin ng cult master, at yun ay walang iba kundi ang Supreme Mystery Scripture. Umiling si Monica at inilabas ang libro. "Darling, sobrang bagal ko nang magbasa pero wala talaga akong makita." Napabuntong hininga na lang ang cult master nang marinig ito. Hay, ang sabi sa mga pamahiin, meron daw malaking sikretong makikita sa isa sa 7 libro na yon. At kung sino man daw ang makahanap nun ay magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Ang tagal-tagal ko nang nagbabasa pero wala talaga akong mapala, kaya nagulat ako na pati ang asaw akong matalino ay wala rin palang mahanap. Baka naman hindi totoo yung mga pamahiin na yan. Lahat ng mga bisita ay halos hindi makahinga habang pinapakinggan ang pinag-uusapan ng mag-asawa, at nakatitig lang sila sa mukha ng cult master na sobrang lungkot. Hindi nagtagal, tumayo ang White Tiger, at sinabi na may tonong napakarespeto, "Cult master, baka po kailangan nyo munang kolektahin ang 7 para malaman nyo ang sikreto." Biglang nanlaki ang mga mata ng cult master at tumungo. Mukhang yun nga ang dahilan. Si Monica na nasa tabi niya ay tumungo. "Walang problema, aking cult master. Ngayon na 3 na ang nasa atin, naniniwala ako na makukuha na rin natin ang pang-4. Bigay-pugay sa ating cult master, ang pinakadakila sa buong mundo na makakakumpleto ng 7 volume." At inulit ito ng lahat. Tuwang-tuwa na tumungo ang cult master. Kaya niya lang naman sinabi na may 3 na siyang volume, ay dahil gusto niyang magpasikat sa lahat kung gaano na siya kamakapangyarihan. Isa pa, lahat ng tao ay gustong magkaroon ng kahit isang volume lang, pero siya, meron na siyang 3 kaagad. Cult master. Biglang tumayo si Daryl at malakas na sinabi, "Cult master, okay lang po ba kung ako ang magbasa ng 3 volume na mayroon ka?" Ha? Nababaliw na ba siya? Lahat ng tayo sa hall ay gulong-gulo na nagtinginan kay Daryl. Lahat ng nandoon ay alam kung gaano kahalaga para sa cult master ang Supreme Mystery Scriptures. Ang kapal naman ng mukha niyang hiramin ang mga yun sa cult master. Kahit na siya ang elder master, dapat alam niya pa rin ang lugar niya. Biglang nagbago ang mukha ng cult master, at nakakunot ng sobra ang noo nito. Ang bastos naman ng batang to. Talagang ngayon niya pa naisipang hiramin ang mga volume kung kailan maraming tao. Nang maramdaman ni Monica na galit na ang cult master, dali-dali niyang niyakap ang braso nito. "Huwag ka nang magalit. Dari, ano ba sa tingin mo yung ginagawa mo?" Noong oras na yon, hindi na rin napigilan ng Vermilion Peafowl ang galit nito. "Elder Master,
Alam niyo po ba kung gaano kahalaga ang Supreme Mystery Scripture? Ang ating Cult Master lang ang may karapatang basahin yon. Sino ka ba? Inappoint ka lang naman bilang Elder Master, pero ang taas-taas na agad ng tingin mo sa sarili mo. Hindi talaga gusto ng Vermilion people si Daryl dahil para sa kanya, hindi ito karapat-dapat sa posisyon nito. Sa kabila ng mga nanlilisik na mga mata, pinilit ni Daryl na kumalma at ngumiti. Cult Master, pasensya na po kayo kung nainsulto ko po kayo. Para lang naman po sa akin na sa 3 volume na mayroon kayo, parang medyo kakaiba po yung kulay dilaw. Sa tingin ko po, peke yan. Ang pula at birding volume ay matatawag na ancient sa unang tingin pa lang. Pero ang kulay dilaw na pinadala ng Eternal Life Palay Sect ay mukhang replika lang. Magaling si Daryl sa pag-aprausin ng mga antike, kaya sa unang tingin pa lang ay masasabi niya na pinalumalang kunwari ang dilaw na volume upang magmukha itong ancient, pero sa totoo lang ay replika lang talaga ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.